Ang tunog ng pagbasag ay parang isang putok ng baril sa loob ng tahimik na mansyon, isang matinis, malutong na lagapak na sinundan ng nakabibinging katahimikan. Para kay Amara, ang katahimikang iyon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang basahan ay nakabitin pa rin sa kanyang kamay. Ang dugo sa kanyang muka ay tila naubos lahat. At ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Patay. Iyon lang ang salitang paulit-ulit na umalingaongaw sa isip niya. Patay. Ilang minuto pa lang ang nakalilipas para siyang nasa isang panaginip. Habang pinupunasan niya ang malaking salamin sa pasilyo, hindi niya maiwasang mamangha sa karangyaan ng bahay ng mga Valderrama. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Ang kisame ay napakataas, na may nakabitin na dambuhalang chandelier na gawa sa libu-libong kristal. Bawat sulok ay may mga painting at eskultura na mukhang mas mahal pa sa bahay nila sa probinsya. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na napadpad sa palasyo ng mga higante. Ngayon, ang panaginip ay naging isang bangungot. Sa paanan niya ay nagkalat ang mga piraso ng isang porselanang florera na kulay asul at puti. Ang florerang aksidente niyang nasagi. Ang florerang mukhang kasing tanda pa ng mundo. Anong kaguluhan ito? Ang boses ay malamig, matigas, at puno ng awtoridad. Nagmula ito sa itaas ng malawak na hagdanan. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Amara. Doon nakatayo si Doña Imelda Valderrama, ang matriarka ng pamilya. Nakasuot ito ng isang eleganteng pulang bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos at ang mga mata nito ay matalim na nakatutok sa mga basag na piraso sa sahig bago dahan-dahang lumipat sa nanginginig na si Amara. Bumaba si Doña Imelda sa hagdan, ang bawat hakbang ay mabigat at may tunog. Ang ibang mga kasambahay na narinig ang ingay ay nagsilabasan mula sa kusina. Ngunit nang makita nila ang kanilang amo, sila ay naging mga estatwa sa kanilang kinatatayuan, nakayuko at hindi makatingin. Tumigil si Doña Imelda sa harap ni Amara. Hindi siya sumigaw. Mas malala pa roon. Tinitigan niya si Amara mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam sa kanyang mga mata, na para bang si Amara ay isang uri ng peste na pumasok sa kanyang malinis na tahanan. Ikaw, sabi niya sa mahinang boses na parang yelo. Ikaw ba ang bago? Tumango lang si Amara, hindi makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tila piniga. Ngumisi si Doña Imelda, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Unang araw mo pa lang, nakagawa ka na ng pinsala. Alam mo ba kung ano yan? Itinuro niya ang mga piraso sa sahig gamit ang kanyang mamahaling sapatos. Isa yang antigong florera. Mas mahal pa yan sa buong buhay mo. Naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay parang kumukulong tubig na ibinuhos sa kanya, lalo na't naririnig siya ng lahat ng iba pang katulong. Pipatawad po, ma'am. Nagawa niyang ibulong. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? Tumawa si Doña Imelda. Ang mga taong katulad ninyo, palaging ganyan ang sinasabi. Walang pag-iingat, walang pakialam. Ang alam lang ay manira ng mga bagay na hindi ninyo kayang bilhin. Lumapit pa ito at napaurong si Amara. Ang isang buwang sahod mo, sabi ni Doña Imelda nang malinaw at dahan-dahan para siguraduhing naiintindihan ng lahat. Ibabayad mo yan sa florerang sinira mo upang malaman mo kung saan ka lang nababagay sa pamamahay na ito. Isang buwang sahod. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Amara. Ang sahod na inaasahan ng kanyang pamilya. Ang sahod na ipapadala niya para sa gamot ng kanyang ina. Ang sahod na pinaghirapan niya. Nawala lahat sa isang iglap. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata.
Pero pinigilan niya ang kanyang mga luha. Hindi siya iiyak sa harap ng babaeng ito. Hindi. Nang walang anumang salita, tumalikod si Doña Imelda. Linisin ninyo yan. Utos niya sa ibang mga kasambahay bago siya muling umakyat sa hagdan na para bang walang nangyari. Naiwan si Amara doon, nakatayo sa gitna ng mga basag na piraso ng kanyang pag-asa habang ang mga kasamahan niya ay nag-iwasan ng tingin. Hindi alam kung paano siya tutulungan. Habang nagpupulot siya ng mga piraso, isang pares ng itim na sapatos nakatad ang huminto sa kanyang harapan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at nakita ang isang binatang lalaki. Matangkad ito, may seryosong mukha, ngunit may kabaitan sa kanyang mga mata. Siya si Sir Liam, ang nag-iisang anak ni Doña Imelda. Nakita niya ang lahat. Walang sinabi si Liam. Umalis lang ito saglit at bumalik na may dalang isang baso ng tubig. Inabot niya ito kay Amara. "Okay ka lang?" tanong niya sa mahinang boses. Kinuha ni Amara ang baso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Tumango lang siya bilang sagot. "Pasensya ka na sa mami ko." Dagdag pa ni Liam bago siya magpatuloy sa paglalakad. Ang maliit na kilos na yon, ang baso ng tubig, ang simpleng paghingi ng tawad. Iyon ang nagpabagsak sa pader na itinatayo ni Amara. Pagdating niya sa maliit at masikip na silid para sa mga katulong, doon na bumuuhos ang lahat. Isinandal niya ang kanyang likod sa pinto at dahan-dahang dumausdos paupo sa sahig. Tahimik siyang umiyak, niyayakap ang kanyang mga tuhod, ang kahihiyan, ang galit sa sarili, ang takot. Paano niya sasabihin sa kanyang pamilya? Paano na ang kanyang ina? Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa kanyang bulsa. Nanginginig niyang kinuha ito. Isang text message mula sa kanyang kapatid. Binuksan niya ito. "Ate, tumawag si doktor. Kailangan na raw operahan si nanay. Agad-agad." Napatingin si Amara sa kawalan. Ang mga luha ay tuluyan ng natuyo sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang malamig at mabigat na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ang perang nawala. Ang pangangailangang biglaan. Saan siya kukuha ng pera? Hindi maialis ni Liam Valderrama sa kanyang isip ang tunog ng nabasag na plorera. Buong araw sa kanyang home office, habang nakatitig sa mga numero sa computer screen na dapat niyang sinusuri, ang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang alaala ay ang eksena sa pasilyo. Ang takot sa mga mata ni Amara, ang lamig sa boses ng kanyang ina, at ang bigat sa kanyang dibdib nang makita niya itong mag-isang pinupulot ang bawat piraso ng basag na porselana. Hindi ito bago. Sanay na siyang masaksihan ang pagiging strikto at mapagmataas ni Doña Imelda. Ito ang paraan ng kanyang ina para mapanatili ang kaayusan sa kanilang pamamahay at sa kanilang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, may kung anong tumusok sa kanyang puso. Marahil ay ang paraan ng pagtanggap ni Amara sa parusa. Walang reklamo, walang pag-angat ng boses, tanging tahimik na pagtanggap na may kasamang dignidad. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pangalan ni Eliza ang lumabas sa screen. Ang pinsan niyang palaging nakabuntot sa kanya. "Liam, where are you? Kanina pa kita hinihintay for lunch." Malamig ngunit may pagkadismayang sabi nito sa kabilang linya. Napapikit si Liam at minasahe ang kanyang sentido. "Sorry Eliza, I can't make it. Maraming trabaho." Isang kasinungalingan, pero iyon ang pinakamadaling paraan para tapusin ang usapan. "Trabaho? It's Saturday. Halika na, puntahan mo na ako dito sa club." "Next time, okay?" Babawi ako. Bago pa man ito makasagot, ibinaba na niya ang tawag. Sumandal siya sa kanyang upuan at bumuntong hininga. Hindi trabaho ang pumipigil sa kanya. Ang totoo, ayaw niya lang umalis ng bahay. Isang bahagi niya ang gustong siguraduhin na maayos lang ang bagong katulong. Isang bahagi niya ang gustong makita itong muli. Dumaan ang ilang oras. Nagpasya siyang bumaba
para kumuha ng kape. Habang papalapit siya sa kusina, natanaw niya si Amara sa may hardin, mag-isang nagdidilig ng mga halaman. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang buhok, at sa ilalim ng uniforme, nakikita ni Liam ang isang katauhang puno ng determinasyon. Simple lang itong gumalaw, ngunit may kakaibang ganda sa bawat kilos niya. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Pumasok siya sa kusina, nagtimpla ng kape, at sinadyang dumaan sa lugar kung saan nagpupunas ng mga bintana si Amara. Habang papalapit, sinadya niyang matapilok ng bahagya, sapat lang para matapon ang mainit na kape sa sahig. Ilang pulgada lang mula sa kanyang mga paa. Aray, sabi niya, medyo mas malakas kaysa sa kinakailangan. Agad na napalingon si Amara. Ang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sir, okay lang po kayo? Mabilis itong lumapit. May dalang basahan. Hindi man lang nito inalala ang sarili. Bagkus ay agad na lumuhod para punasan ang natapong kape. Mainit po ba? Napaso po ba kayo, sir? Napatingin si Liam sa kanya. Mula sa malapitan, mas nakikita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Walang pagkukunwari. Hindi. Okay lang ako. Kasalanan ko. Ako na po dito, sir. Sabi nito, hindi tumitingin sa kanya, abala sa paglilinis. Amara, tama? Tanong ni Liam. Bahagyang natigilan si Amara at dahan-dahang tumingin sa kanya. Opo, sir. Liam na lang. Huwag mo nang tawaging sir. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang nangiting nahihiya. Hindi po pwede, sir. Baka magalit si ma'am. Mabilis itong nagpatuloy sa pagpupunas at pagkatapos ay tumayo. Okay na po. Mag-iingat po kayo. Tumalikod na ito at babalik na sana sa kanyang trabaho. Ngunit may kung anong nag-udyok kay Liam na pigilan siya. Teka, huminto si Amara at muling lumingon. Tungkol sa florera? Simula ni Liam, medyo nag-aalangan. Ako na ang bahala doon. Kakausapin ko si Mommy. Umiling si Amara. Huwag na po, sir. Kasalanan ko po yon. Tanggap ko po ang parusa. Pagkatapos ay tuluyan na itong umalis. Naiwan si Liam na nakatayo doon. Mas lalong humanga sa katatagan ng dalaga. Hindi lang siya masipag, mayroon din siyang paninindigan. Kinagabihan, habang pababa siya para maghapunan, narinig niya ang isang boses mula sa isang hindi gaanong nagagamit na pasilyo malapit sa laundry area. Boses ni Amara iyon, mahina at pilit na pinatatatag. Opo, Nay. Opo. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Malakas po ako dito. Oo. Ipapadala ko po agad. Gagawa po ako ng paraan. Mahal na mahal ko rin po kayo. Narinig ni Liam ang isang mahinang hikbi. Bago natapos ang tawag, nanikip ang kanyang dibdib. Kaya pala ganoon na lang ang epekto sa kanya ng pagkawala ng isang buwang sahod. Hindi para sa kanya, kundi para sa pamilya niya. Para sa inang may sakit. Biglang sumulpot si Eliza sa kanyang likuran. Muntik na siyang mapatalon sa gulat. Kanina pa kita hinahanap. Anong ginagawa mo dyan? Tanong nito. Ang boses ay matinis. Wala. Mabilis na sagot ni Liam. May kinuha lang ako. Sumimangot si Eliza at sinundan ng tingin ng direksyon kung saan nanggaling ang boses. Bakit mo ba pinapansin niyang katulong na yan? Mula pa kanina sa bintana, nakita kitang tinitingnan mo siya sa hardin. Kumunot ang noo ni Liam. So what if I was looking? She's a person, Eliza, not just a helper. Mag-ingat ka dyan, Liam. Babala nito. Hindi mo alam ang mga totoong motibo ng mga ganyang tao. Baka mamaya, pera mo lang ang habol niyan. Isang inis ang biglang kumulo sa loob ni Liam. That's enough. Hindi mo siya kilala. Tinalikuran niya ito at naglakad papunta sa dining hall, ngunit ang mga salita ni Eliza ay nag-iwan ng masamang lasa. Nakita niya ngayon kung gaano kalalim ang pagitan ng mundo nila at ng mundo ni Amara.
Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang imahe ni Amara na umiiyak habang kausap ang kanyang ina ay hindi maalis sa kanyang isip. Hindi niya ito matitiis. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Nang hating gabi na at sigurado siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang bumangon. Kumuha siya ng malaking halaga mula sa kanyang wallet, higit pa sa isang buwang sahod ni Amara. Inilagay niya ito sa isang puting sobre. Sa isang maliit na piraso ng papel, nagsulat siya ng ilang salita. Para sa operasyon ng nanay mo. Walang pangalan. Walang anumang palatandaan kung kanino galing. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid at naglakad sa tahimik na pasilyo. Bawat kaluskos ay parang napakalakas. Narating niya ang pinto ng silid ni Amara. Maingat siyang lumuhod at isinilid ang sobre sa ilalim ng pinto. Nang makabalik siya sa kanyang kwarto, huminga siya ng maluwag. Pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang dibdib. Ngayon, makakatulong na siya sa kanyang ina. Ngunit sa kabilang banda ng pinto, sa loob ng maliit na silid, nagising si Amara dahil sa bahagyang tunog. Napansin niya ang puting sobre sa sahig na wala roon kanina. Nanginginig siyang lumapit at pinulot ito. Nang buksan niya at makita ang makapal na bungkos ng pera, hindi tuwa ang naramdaman niya, kundi takot. Saan ito galing? Walang pangalan. Walang paliwanag. Sa isang bahay na puno ng paghihinala at panghuhusga, alam niyang ang perang ito ay hindi isang biyaya. Ito ay isang patibong. Hindi nakatulog si Amara ng gabing iyon. Ang puting sobre ay nakapatong sa kanyang maliit na mesa, ngunit para sa kanya, isa itong bombang sasabog anumang oras. Bawat minuto ay paulit-ulit niyang tinititigan ito. Ang isip ay naglalakbay sa pagitan ng matinding pangangailangan at nakakaparalisang takot. Ang pera sa loob nito ay sapat na para sa operasyon ng kanyang ina. Isang sagot sa kanyang mga panalangin. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi ito isang biyaya, isa itong bitag. Sino pa ba ang maglalagay nito, kundi si Doña Imelda? Marahil isa itong pagsubok, isang paraan para tingnan kung siya ba ay magnanakaw. Kung kukuhanin niya ang perang hindi kanya para bigyan siya ng dahilan upang tuluyan na siyang paalisin. Ang dignidad na lang ang natitira sa kanya sa bahay na ito. Hindi niya hahayaang pati iyon ay makuha sa kanya. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nagdesisyon na siya. Nanginginig ang mga kamay, hinawakan niya ang sobre, ibabalik niya ito. Haharapin niya ang liong nasa kanyang lungga. Ang paglalakad sa malawak na pasilyo papunta sa study ni Doña Imelda ay parang paglalakbay patungo sa bitayan. Ang bawat tapak niya sa makintab na sahig ay umietso. Ang bawat pagpintig ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Huminto siya sa harap ng dambuhalang pinto na gawa sa dark wood. Huminga siya ng malalim, pinipilit pakalmahin ang sarili at kumatok ng 3 beses. Pasok. Ang boses mula sa loob ay malamig at walang emosyon. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at pumasok. Nakaupo si Doña Imelda sa likod ng isang malaking mesa. Abala sa pagbabasa ng mga papeles, hindi man lang ito nag-angat ng tingin. Ang buong silid ay amoy mamahaling pabango at lumang libro. Isang amoy na sumisimbolo sa kapangyarihang hindi kailanman mararanasan ni Amara. "Ma'am," simula ni Amara, ang boses ay bahagyang nanginginig. Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Doña Imelda. Ang mga mata ay walang kabuhay-buhay. "Anong kailangan mo? Hindi ba't dapat ay naglilinis ka na?" Inilahad ni Amara ang kanyang kamay kung saan hawak niya ang sobre. "Ito po. Nakita ko po ito sa ilalim ng pinto ng kwarto ko kagabi. Gusto ko lang po itong isauli sa inyo." Tumingin si Doña Imelda sa sobre. Pagkatapos ay kay Amara.
Isang ngisi ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngising mapanghusga. At ano ito? Isang uri ng suhol para kalimutan ko ang tungkol sa Florera? O baka naman sinusubukan mong magpakitang gilas, umaasang bibigyan kita ng pabuya? Nagulat si Amara sa akusasyon. Po, hindi po ma'am. Hindi po sa akin ang perang ito. Akala ko po. Akala mo ano? Tumayo si Doña Imelda at umikot sa kanyang mesa, papalapit kay Amara na parang isang mandaragit. Akala mo maluloko mo ako na magkukunwari kang matapat para mas malaki ang makuha mo sa pamilyang ito? Nakita ko na ang mga istilong yan. Mga babaeng galing sa wala, gagawin ang lahat para lang makakapit sa yaman. Hindi po yun totoo. Hindi na napigilan ni Amara ang sarili. Sumobra na ang mga paratang. Wala po akong anumang masamang intensyon. Ang gusto ko lang po ay magtrabaho ng marangal. Tumawa ng malakas si Doña Imelda, isang tawang puno ng pang-iinsulto. Marangal? Huwag mo akong patawanin. Mga katulad mo, iisa lang ang habol. At hindi ko hahayaang makuha mo yon sa anak ko. Anak niya? Si Sir Liam? Anong kinalaman niya rito? Wala na akong pasensya para sa mga laro mo, sabi ni Doña Imelda. Ang boses ay naging matigas. Guards! Sigaw nito. Palabasin ang babaeng ito at siguraduhin ninyong hindi na siya muling makakatapak sa pamamahay na ito. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Hindi. Hindi pwedeng mangyari ito. Paano na ang pamilya niya? 2 security guard ang mabilis na pumasok sa silid. Hindi po. Ma'am, parang awa niyo na. Wala po akong ginagawang masama. Pagmamakaawa ni Amara, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kunin ninyo siya. Utos ni Doña Imelda. Nang hahawakan na ng isang guard ang braso ni Amara, isang malakas na boses ang pumuno sa buong silid. Itigil niyo yan! Bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Liam. Ang muka ay namumula sa galit. Hindi niya pinansin ang mga guard. Naglakad siya diretso sa pagitan ng kanyang ina at ni Amara. Akin ang perang yan, ma. Itigil niyo to. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga guard ay natigilan. Si Amara ay napatingin lang kay Liam, tulala at hindi makapaniwala. Si Sir Liam? Si Doña Imelda ay nakatitig sa kanyang anak. Ang ekspresyon ng pagwawagi sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pagkabigla. Pagkatapos ay ng matinding galit na hindi maipinta. Tumingin siya kay Liam na para bang isa itong estranghero. Ano? Ang sinabi mo? Tanong ni Doña Imelda. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Hinarap ni Liam ang kanyang ina. Ang mga mata ay nag-aapoy. Ang sabi ko, akin ang perang yan. Ako ang nagbigay niyan sa kanya. At wala kang karapatang paalisin siya nang dahil lang sa isang bagay na ako ang gumawa. Ang bawat salita ni Liam ay parang isang sampal sa mukha ni Doña Imelda. Nanigas ang kanyang panga. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa kanyang tagiliran. Dahan-dahan niyang tiningnan si Amara na may bagong level ng pagkasuklam. Pagkatapos ay ibinalik ang kanyang tingin sa nag-iisang anak. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos ng tila walang katapusang sandali, nagsalita si Doña Imelda. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Bawat salita ay matalas at may lason. Pumili ka, Liam. Ang pamilyang ito o ang babaeng yan? Ang mga salita ni Doña Imelda ay parang isang malagim na hatol na umalingaw-ngaw sa isip ni Liam. Pumili ka, Liam. Ang pamilyang ito o ang babaeng yan? Iniwan niya ang kanyang ina sa study. Nakatayo roon na may ekspresyon ng pagkagapi at matinding galit. Hindi na niya hinintay ang sagot o pinalawig pa ang pagtatalo.
Hindi niya kayang manatili pa sa silid na iyon. Ang tanging nasa isip niya ay si Amara. Saan ito nagpunta? Matapos ang nakakayanig na komprontasyon, bigla na lang itong nawala na parang bula. Hinanap niya ito sa kusina, sa pasilyo, ngunit wala. Isang kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Paano kung umalis na ito? Paano kung sa sobrang takot at kahihiyan ay nagpasya na itong lisanin ang mansyon at ang impyernong dala nito? Ang ideyang yon ay nagdulot ng isang matinding kirot sa kanya. Hindi pwede. Nagpatuloy siya sa paghahanap hanggang sa mapadpad siya sa malawak na hardin sa likod ng bahay. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Nagbibigay ng isang maputlang liwanag sa madilim na paligid. Ang hangin ay malamig. At doon, sa gilid ng swimming pool na kumikinang sa ilalim ng buwan, nakita niya ito. Nakaupo si Amara sa semento, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang umuuga, isang malinaw na senyales na siya ay tahimik na umiiyak. Dahan-dahang lumapit si Liam, ang bawat hakbang ay maingat. Na para bang natatakot siyang baka sa isang maling galaw ay maglaho ito. Hindi siya napansin ni Amara hanggang sa umupo siya sa tabi nito. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata ay namumungguto at puno ng gulat. Agad nitong pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Sir. Liam, mahinang pagtatama niya. Yumuko si Amara. Nakatitig sa tubig sa pool. Pasensya na po. Babalik na po ako sa loob. Akma na itong tatayo. Huwag, mabilis na sabi ni Liam. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa inaasahan niya. Manatili ka muna dito. Samahan mo ako. Hindi ito kaagad sumagot, ngunit dahan-dahan itong umupo muli. Bagamat may distansya pa rin sa pagitan nila. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Tanging ang mahinang tunog lang ng mga kuliglig sa hardin ang maririnig. Si Liam ang unang bumasag dito. Alam mo, minsan, simula niya, ang tingin ay nasa malayo, sa refleksyon ng buwan sa tubig. Pakiramdam ko ako ang pinakamag-isang tao sa mansyon na ito. Narinig niya ang bahagyang paggalaw ni Amara, isang senyales ng kanyang pagkagulat. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Paano ang isang taong mayaman, makapangyarihan, at may lahat ng bagay sa mundo ay makakaramdam ng ganoon? Ang bahay na ito, pagpapatuloy ni Liam, puno ito ng mga mamahaling bagay, pero walang init. Puno ng mga tao, pero walang tunay na koneksyon. Lumaki ako sa isang mundo kung saan ang halaga mo ay nakabase sa apelyido mo, sa dami ng pera mo. Nakakapagod. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Amara. Kaya patawad kanina. Patawad kung dahil sa akin, lalo kang napahamak. Mabilis na umiling si Amara. Hindi po, Sir Liam. Wala po kayong kasalanan. Ako po ang dapat humingi ng tawad sa gulong na idulot ko. Wala kang kasalanan, mariing sabi ni Liam. Dahan-dahan, inabot niya ang kamay ni Amara. Naramdaman niya ang bahagya nitong panginginig, ngunit hindi niya ito binawi. Ang kamay nito ay maliit at medyo magaspang dahil sa trabaho, ngunit para kay Liam, iyon ang pinakatotoong bagay na nahawakan niya sa buong buhay niya. Mula pa noong unang araw, pag-amin niya, ang boses ay naging isang bulong. Noong nabasag mo yung florera, habang lahat sila ay hinuhusgahan ka, may iba akong nakita sa'yo. Isang katatagan, isang kabutihan na hindi ko madalas makita sa mundo ko. Nag-angat ng tingin si Amara. Ang mga mata nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Puno ng mga luhang hindi na nito pinigilan. Nakita ni Liam sa mga matang yon ang isang kaluluwang pagod na, ngunit hindi pa rin sumusuko. Amara. Hindi na niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha nito.
Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang pagtanggap. Huminto siya. 1 pulgada na lang ang layo. Nagbibigay dito ng pagkakataong umatras. Ngunit hindi ito gumalaw. At sa ilalim ng tahimik na panunood ng buwan, dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Iyon ay isang halik na hindi mapusok, kundi puno ng pag-iingat at damdamin. Isang halik na nagsasabing, nakikita kita. Isang halik na nagpaparamdam ng ginhawa sa gitna ng kaguluhan. Naramdaman ni Liam ang pagtulo ng isang butil lang yang luha mula sa mga mata ni Amara na pumatak sa kanilang mga pisngi. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatili silang magkalapit. Ang kanilang mga noo ay magkadikit. Pareho silang humihingal. Hindi ko hahayaang saktan kanila ulit, bulong ni Liam. Ang bawat salita ay isang pangako. Poprotektahan ni kita. Pangako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara sa unang pagkakataon. Isang ngiting pagod, ngunit puno ng bagong pag-asa. Ngunit hindi nila alam. Sa di kalayuan, sa likod ng malalagong halaman ng hardin, may isang aninong nagmamasid. Nakatayo roon si Eliza. Hawak ang kanyang cellphone. Ang screen nito ay nagliliwanag sa kanyang mukha. Isang ngiting puno ng tagumpay at kasamaan ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinapanood niya ang replay ng video na kuha niya. Ang pag-uusap, ang paghawak ng kamay, at ang paghalik. Pinindot niya ang stop recording. Binuksan ang kanyang messages. Pinili ang pangalan ni Doña Imelda at in-attach ang video. Sa isang mabilis na pag-type, ipinadala niya ito kasama ang isang maikling mensahe. Mga salitang tiyak na magsisilbing gasolina sa apoy. Tita, I think you need to see this. Ang pangako ni Liam sa ilalim ng buwan ay naging isang munting kandila para kay Amara sa gitna ng kadiliman. Iyon ang tanging bagay na pinanghawakan niya sa sumunod na mga araw. Isang sikretong nagbibigay init sa kanyang dibdib sa tuwing nararamdaman niya ang nanlalamig na titig ni Doña Imelda. Pagkatapos ng insidente sa study, hindi na siya gaanong pinapansin ng matanda. Ngunit ang katahimikan nito ay mas nakakatakot. Para itong isang ahas na tahimik na nag-aabang ng tamang pagkakataon para tumuklaw. At ang pagkakataong yon ay dumating sa anyo ng isang hapunan. Amara, tawag sa kanya ng headmaid na si Manang Tess. Pinapatawag ka ni Doña Imelda. Ikaw daw ang magsisilbi sa lamesa mamayang gabi. Nanigas si Amara. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Mayroong sapat na bilang ng mga katulong para sa isang dinner party. Ang pagpili sa kanya ay hindi isang simpleng utos. Ito ay isang deklarasyon. Pagpasok niya sa malawak na dining hall, pakiramdam niya ay lahat ng hangin sa kanyang baga ay nawala. Ang lamesa ay napakaganda. Puno ng mga kumikinang na kubyertos, mga kristal na baso, at isang engranding flower arrangement sa gitna. Ngunit ang nakapagpatigil sa kanyang mundo ay ang mga taong nakaupo roon. Nandoon si Doña Imelda. Sa dulo ng lamesa, isang reyna sa kanyang trono. Nandoon si Eliza, nakangiti ng matamis habang nakikipag-usap sa lalaking katabi niya. Ngunit ang mga mata ay palihim na sumusulyap kay Amara na may halong tagumpay. At nandoon si Liam. Nakaupo siya sa gitna. Mukhang hindi komportable sa kanyang suot na mamahaling suit. Sa tabi niya ay isang babaeng hindi pa nakikita ni Amara. Isang babaeng napakaganda. May perpektong ayos at halatang mula sa isang pamilyang kasing yaman ng mga Valderrama. Ang babaeng ito ay tawa ng tawa sa kung anuman ang sinasabi ni Liam. At paminsan-minsan ay dumadantay pa ang kamay sa braso nito. Naramdaman ni Amara ang isang kirot sa kanyang dibdib. Ito ba ang sinasabi ni Eliza? Ang babaeng para kay Liam. Sinimula ni Amara ang paghahanda ng mga putahe sa kusina.
Ngunit ang bawat kilos niya ay mabigat. Kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang maging matatag para kay Liam, para sa sarili niya. Nang simula na ang hapunan, pumasok si Amara sa dining hall. Dala-dala ang isang silver tray na may mga baso ng champagne. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa bawat bisita. Iniiwasang magtagpo ang kanyang mga mata sa anumang miyembro ng pamilya Valderrama. Pinilit niyang hindi makaramdam ng hiya habang naglilingkod na para bang isa siyang multo na dumadaan lang. Nang marating niya ang upuan ni Liam, nag-angat ito ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nakapokus sa kanya at sa isang iglap, nakita niya ang pag-aalala roon. Ngunit mabilis itong naglaho nang mapansin nito ang babaeng katabi niya. Ngumiti ito sa babae at nagpatuloy sa pakikipag-usap. Naramdaman ni Amara ang pagkabigo. Bumalik na naman ba ang pagdududa? Bumalik na ba sa dati ang lahat? Habang inilalagay niya ang baso sa tabi ni Liam, sinadya niyang bahagyang matapilok, sapat lang para matapon ang kaunting champagne sa mamahaling damit ng babaeng katabi ni Liam. Agad na napasinghap ang babae. Tumingin ito kay Amara na may pagkasuklam. Ano ba? Bago pa man makapagsalita si Amara, nagsalita na si Doña Imelda. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng babala. Amara, ano na naman ito? Napalingon si Liam, nakita ang nangyari. Naging seryoso ang kanyang mukha. Ngumiti ng mapait si Doña Imelda na parang nasasayahan sa nangyayari. Lumapit ito kay Amara, ang mga mata ay nanlilisik. Mukhang hindi ka talaga sanay sa ganitong klase ng kapaligiran, hindi ba? Kahit sa paghahatid ng champagne, nagkakamali ka. Naramdaman ni Amara ang mga mata ng lahat ng bisita na nakatuon sa kanya. Nais niyang maglaho, ngunit naalala niya ang mga salita ni Liam. Poprotektahan kita, pangako. Kailangan niyang magpakatatag. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang tumayo si Liam. Ang kanyang upuan ay bahagyang tumagilid sa lakas ng kanyang pagtayo. Kalahati lang ng champagne ang natapon, ma'am, sabi ni Liam. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. At ang damit na ito, mukhang hindi naman ganoon kamahal. Natahimik ang lahat. Pati si Doña Imelda ay napatingin kay Liam na may pagkabigla. Tiningnan nito ang babaeng katabi niya, na ngayon nakasimangot at halatang hindi natutuwa sa pahayag ni Liam. Liam, ano ang sinasabi mo? Mahinang tanong ni Doña Imelda, ngunit may bahid ng babala. Hindi inalintana ni Liam ang kanyang ina. Tumayo ito ng tuwid at humarap kay Amara, na ngayon ay nakatayo lang doon, hindi alam kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay tumingin si Liam sa lahat ng mga bisita, ang kanyang boses ay lumakas. Gusto kong ipakilala ang isang taong espesyal sa akin, sabi ni Liam. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Amara. Si Amara Santos. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Siya ang babaeng gusto kong makasama. Dagdag ni Liam, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hinawakan nito ang kamay ni Amara. Naramdaman ni Amara ang panginginig ng kanyang buong katawan. Narinig niya ang mga bulungan mula sa mga bisita. Nakita niya ang pagtitig ni Doña Imelda na parang nais nitong sunugin siya sa tingin. Nakita niya ang pagngisi ni Eliza na parang sinasabing, magaling, simulan na ang laro. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kamay ni Liam na nakahawak sa kanya. Sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa silid na iyon, hindi na siya nakaramdam ng hiya. Nang magsara ang pinto ng huling bisita, ang peking ng ngiti sa mga labi ni Doña Imelda Valderrama ay naglaho na parang bula. Ang naiwan ay isang maskara ng malamig at matigas na galit. Ang hapunan ay isang sakuna. Ang kanyang anak, ang sarili niyang dugo, ay ipinahiya siya sa harap ng lipunan. At lahat ng iyon ay dahil sa isang babaeng walang pangalan, isang katulong.
Naglakad siya paakyat sa engrandeng hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pumasok siya sa kanyang silid, isang santuwaryo ng karangyaan. Ngunit sa gabing ito, pakiramdam niya ay sinasakmal siya ng mga pader. Ang imahe ni Amara, nakatayo sa tabi ni Liam, may dignidad sa kabila ng pagiging hamak, ay hindi maalis sa kanyang isip. Mayroong isang bagay sa dalagang yon, isang bagay na pamilyar, isang bagay na kinasusuklaman niya. Lumapit si Doña Imelda sa isang pader na natatakpan ng isang malaking painting. Sa isang lihim na pindutan, gumalaw ang painting at inilantad ang isang makapal na pinto ng bakal. Ito ang kanyang vault, ang lugar kung saan niya itinatago. Hindi lang ang kanyang mga alahas, kundi ang mga sikretong nagpapatibay sa kanyang kapangyarihan. Hindi niya pinansin ang mga kumikinang na tiara at mga hikaw. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit na kahon na gawa sa velvet, nakatago sa pinakalikod. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay nang buksan niya ito. Sa loob, nakahimlay ang isang kwintas na brilyante. Ang liwanag nito ay tila masakit sa mata. Bawat kislap ay isang paalala. Tinitigan niya ang kwintas at sa isang iglap, ang amoy ng mamahaling pabango sa silid ay napalitan ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. Ang malambot na karpet sa ilalim ng kanyang mga paa ay naging magaspang na sahig na semento. Isang maliit at maalinsangang silid. Siya, isang dalagitang payat na nagngangalang Imelda, ay nakaupo sa gilid ng isang lumang papag. Sa kanyang harapan, ang kanyang ina. Isang babaeng ang mukha ay nililok ng kahirapan, ngunit ang mga mata ay puno pa rin ng pagmamahal. Inabot nito sa kanya ang kwintas. Hindi pa ito kumikinang tulad ngayon. Luma ito at may ilang bawas. Ngunit ito na ang pinakamahalagang bagay na pag-aari nila. Imelda, anak, sabi ng kanyang ina. Ang boses ay mahina dahil sa sakit. Ito lang ang maipapamana ko sa'yo. Bigay pa ito ng lola mo. Sa lahat ng paghihirap natin, hindi ko ito ipinagbili. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Gamitin mo to para makaahon ka. Huwag mong hahayaang matulad ka sa akin. Maging matatag ka, maging matalino. At higit sa lahat, huwag na huwag kang titingin sa likod. Iyon ang huling habilin ng kanyang ina bago ito pumanaw. At sinunod niya iyon. Ginamit niya ang kwintas hindi bilang palamuti, kundi bilang puhunan. Ginamit niya ang kanyang ganda at talino. Tinalikuran niya ang kanyang pinanggalingan. Binuo ang isang bagong pagkatao at pinakasalan ang isang balderrama. Ngayon, habang hawak niya ang kwintas, hindi alaala ng pagmamahal ang dala nito, kundi alaala ng kahihiyan. Isang sumpa. At si Amara, sa kanyang simpleng pananamit at tahimik na katatagan, ay ayang buhay na imahe ng nakaraang yon. Ang nakaraan na pilit niyang ibinabaon. Ang pagtingin ni Liam kay Amara ay hindi pag-ibig sa mata ni Imelda. Ito ay isang kahinaan. Isang kahinaan na maaaring magwasak sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi niya iyon papayagan. Isinara niya ang kahon ng may bagong determinasyon. Isinuot niya ang kwintas at humarap sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na ang payat na dalagita, kundi si Doña Imelda Valderrama, ang matriarka, ang babaeng gagawin ng lahat para protektahan ang kanyang imperyo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero. Gawin niyo na ang pinag-usapan natin, sabi niya sa malamig na boses bago ibaba ang tawag. Ngunit sa labas ng kanyang silid, sa isang madilim na sulok ng pasilyo, may isa pang pares ng mga matang nakamasid. Si Eliza, na kunwari papunta sa kanyang silid, ay nakita ang lahat. Nakita niya ang pagpasok ni Doña Imelda sa vault. Nakita niya ang paglabas nito na suot ang kilalang kwintas ng pamilya. At narinig niya ang utos sa telepono.
Isang mapalinlang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eliza. Ang plano ng kanyang tiyahin ay perpekto para sa sarili niyang mga intensyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-type ng mensahe sa isang taong kasabwat niya. It's time. Ilang minuto ang lumipas. Bumalik si Doña Imelda sa kanyang study. Pindot niya ang intercom na konektado sa quarters ng mga katulong. Manang Tess, papuntahin mo dito si Amara. Ngayon din. Nang pumasok si Amara sa silid, ang puso niya ay kumakabog sa kaba. Nakaupo si Doña Imelda sa kanyang mesa. Ang liwanag mula sa lampshade ay nagbibigay diin sa kinang ng kwintas na brilyante sa leeg nito. Dahil tila gustong-gusto mong mapansin, simula ni Doña Imelda, ang boses ay puno ng lason. Bibigyan kita ng isang espesyal na trabaho. Itinuro niya ang isang glass cabinet na puno ng kanyang mga personal na alahas. Linisin mo ang mga yan, isa-isa, lalo na ito. Hinubad ni Doña Imelda ang kwintas mula sa kanyang leeg at inilapag ito sa mesa sa harap ni Amara. Ang mga brilyante ay kumislap na parang mga mata ng ahas nang aakit at nagbabanta. Siguraduhin mong walang kahit isang gasgas, sabi ni Doña Imelda. Tumatayo at papalapit sa pinto. Dahil kung may mangyaring masama sa kwintas na yan, sisiguraduhin kong sa kulungan ka magdiriwang ng Pasko. Iniwan niyang bukas ang pinto at naiwan si Amara sa silid. Mag-isa, kasama ang isang kayamanang nagkakahalaga ng higit pa sa kanyang buhay. Ang bitag ay handa na. Ang hangin sa loob ng study ni Doña Imelda ay mabigat at nakakasakal. Si Amara ay mag-isang nakaupo sa isang silya sa harap ng isang mesang puno ng mga alahas na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang kwintas ng sumpa. Bawat galaw niya ay maingat. Gumagamit siya ng malambot na tela. Pinupunasan ang bawat brilyante na para bang buhay niya ang nakasalalay dito. At sa paraan ng pagbabanta ni Doña Imelda, marahil nga, naramdaman niya ang bitag sa bawat sulok ng silid. Alam niyang pinapanood siya, kahit walang tao. Nang matapos niya ang huling piraso, maingat niyang inayos ang lahat pabalik sa mga kahon nito. Huli niyang kinuha ang kwintas. Tinitigan niya ito saglit. Ang kinang nito ay parang lason na sumisilaw sa kanyang mga mata. Inilagay niya ito ng buong ingat sa gitna ng velvet na kahon nito at isinara. Huminga siya ng maluwag. Tapos na. Tumingin siya sa paligid para tawagin si Manang Tess. Ngunit bago pa man siya makatayo, isang matinis at nakakayanig na sigawang bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Ang kwintas ko, nawawala. Ang sigaw ay nagmula sa mismong pintuan ng study. Pumasok si Doña Imelda, ang mukha ay nagliliyab sa galit. Sa likod niya ay si Eliza na may ekspresyon ng pag-aalala at ang dalawang security guard. Nanigas si Amara sa kanyang upuan. Pero narito lang po. Itinuro niya ang kahon sa mesa. Ngunit bago pa man niya ito mabuksan, mabilis na lumapit si Doña Imelda at binuksan ito. Walang laman. Ang kahon na pinaglagyan niya ng kwintas ilang segundo lang ang nakalipas ay walang laman. Imposible! Bulong ni Amara ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Kakalagay ko lang po dyan. Kakalagay ko lang. Magnanakaw. Ang salita ay parang isang sampal. Itinuro siya ni Doña Imelda. Alam kong may masama kang balak. Mula pa noong una. Guards, dalhin ninyo siya sa sala. Hindi po. Wala po akong kinuha. Pagmamakaawa ni Amara habang marahas siyang hinawakan sa braso ng mga guard. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Paano? Saan? Kailan? Kinaladkad siya palabas ng study at dinala sa gitna ng malawak na sala. Ang ibang mga katulong ay nagsilabasan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at tsismis.
Sa isang iglap, siya na ang sentro ng isang sirko ng kahihiyan at sa paanan ng hagdan, nakatayo si Liam. Ang mukha niya ay puno ng pagkalito. Nakatingin mula kay Amara patungo sa kanyang ina. Ma, anong nangyayari? Tanong ni Liam. Ang paborito mong katulong, Liam? Sagot ni Doña Imelda na may halong pang-uuyam. Ninanakawan tayo ng harapan. Ninakaw niya ang kwintas ko. Hindi totoo yan. Sigaw ni Amara. Ang mga luha ay nagsisimula nang bumagsak sa kanyang mga pisngi. Tumingin siya kay Liam. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Maniniwala ka sa akin, hindi ba? May pangako ka sa akin. Ngunit bago pa man makapagsalita si Liam, dumating na ang mga pulis na ipinatawag ni Doña Imelda. Halugugin ninyo ang lahat ng gamit ng babaeng yan. Utos ng matriarka. Parang isang masamang panaginip. Dinala siya ng mga pulis pabalik sa kanyang maliit na silid sa servants' quarters. Ang munti niyang santuwaryo ay winasak sa harap niya. Ang kanyang mga damit ay inihagis sa sahig. Ang kanyang mga lumang litrato ay ibinalibag. Bawat sulok ng kanyang pagkatao ay hinalungkat at nilapastangan. Nakatayo lang siya sa gilid, nanginginig, habang pinapanood ang pagwasak sa nag-iisa niyang personal na espasyo. Wala dito, ma'am, sabi ng isang pulis kay Doña Imelda na nakatayo sa may pinto. Ngumisi si Doña Imelda. Tingnan ninyo sa ilalim ng unan niya. Sumunod ang pulis. Itinaas nito ang manipis at lumang unan ni Amara. At doon sa ilalim, kumikinang sa dilim. Ang nawawalang kwintas na brilyante. Ang mundo ni Amara ay gumuho. Ang hangin ay nawala. Ang mga tunog ay humina. Ang tanging nakikita niya ay ang kwintas na yon. Isang ahas na kumikinang na ipinulot ng pulis at itinaas para makita ng lahat. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na puno ng kawalan ng pag-asa. Paano nangyari yan? Ang kanyang mga mata ay desperadong hinanap si Liam na nakatayo sa likuran ng lahat, nakasilip mula sa pasilyo. Ito na ang sandali. Ito na ang pagkakataon para tuparin niya ang kanyang pangako. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Liam ay hindi pagtatanggol, hindi galit, hindi awa, kundi isang blangkong ekspresyon, isang pagkabigla na nag-alis sa lahat ng kulay sa mukha nito. Nakatitig lang ito sa kwintis, pagkatapos ay sa kanya, na para bang isa siyang estrangherong hindi nito kailanman nakilala. Siya ay nag-iisa. Naramdaman niya ang malamig na metal sa kanyang mga pulso. Ipiniposas na siya. Hindi. Parang awa niyo na. Wala akong kasalanan. Pagmamakaawa niya maninananibalianahaniyam. Ngunit walang sino man ang nakikinig. Habang inilalabas siya ng mga pulis mula sa kanyang silid, napilitan siyang maglakad sa harap ni Liam. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Nakita niya ang pagkalito at sakit sa mga mata nito. Ngunit wala itong ginawa. Nakatayo lang ito doon na parang isang estatwa. Habang ang babaeng pinangakuan niya ng proteksyon ay dinadala palayo na parang isang kriminal. At sa sandaling iyon, hindi ang posas ang pinakamasakit para kay Amara, kundi ang pananahimik ni Liam. Ang pagsara ng pinto ng police car ay parang isang putok ng baril na gumising kay Liam mula sa kanyang pagkakatulala. Nawala na si Amara. Dinala na siya palayo. At siya, wala siyang ginawa. Tumalikod siya mula sa bintana. Ang dibdib ay tila pinipigan ng isang hindi makitang kamay. Ang mansyon ay biglang naging napakatahimik, ngunit sa isip niya, ang ingay ay nakabibingi. Ang mga imahe ay paulit-ulit na naglalaro. Ang takot sa mga mata ni Amara, ang malamig na kinang ng posas, at higit sa lahat, ang kanyang sariling pananahimik. Umakyat siya sa kanyang silid na parang isang kaluluwang ligaw. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ikinulong niya ang sarili. Sumandal sa pinto
at napasuntok sa pader. Isang mahinang tunog lang yon, ngunit puno ng lahat ng galit at pagkadismaya na hindi niya mailabas. Paano nangyari ito? Paano napunta ang kwintas sa ilalim ng unan niya? Ang Amara na nakilala niya, ang babaeng mas pipiliin pang magbayad para sa isang basag na florera kaysa tumanggap ng tulong, magnanakaw ng isang kwintas na brilyante. Hindi tugma, hindi ka panipaniwala. Ngunit nakita ng kanyang mga mata ang ebidensya. Nakita niya. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa at kinuha ang kanyang cellphone. Hinanap niya ang isang litrato na lihim niyang kinunan ilang araw na ang nakalipas. Si Amara, nasa hardin, nakangiti habang dinidiligan ng isang rosas. Isang nangiting totoo, walang halong pagkukunwari. Ito ba ang mukha ng isang magnanakaw? O ito ang mukha ng babaeng pinangakuan niyang poprotektahan? Isang kumakatok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang kanyang ina. Ang mukha ni Doña Imelda ay kalmado na, ngunit ang mga mata nito ay may bakas pa rin ng tagumpay. Liam, anak. Huwag, sabi ni Liam. Ang boses ay magaspang. Huwag niyo akong kausapin na parang walang nangyari. Ang nangyari ay nailigtas kita, mariing sabi ni Doña Imelda. Nailigtas kita mula sa isang malaking pagkakamali. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya. Isa ng ahas na dahan-dahang pumupulupot sa'yo. Tumayo si Liam, hinarap ang kanyang ina. Hindi siya ganoon. May mali dito, ma. Mayroong hindi tama. At ano iyon? Ang ebidensya? Tumawa ng mapakla si Doña Imelda. Nakita nating lahat, Liam. Nasa ilalim ng unan niya. Huling-huli sa akto. Buksan mo ang mga mata mo. Ang mga taong katulad niya ay desperado. Gagawin ang lahat para sa pera. Hindi ko matanggap. Umiling si Liam. Hindi ko matanggap na magagawa niya yon. Lumapit si Doña Imelda at hinawakan ang pisngi ng anak. Dahil nabubulagan ka pa, pero darating ang araw, magpapasalamat ka sa akin. Pinoprotektahan ko lang ang pangalan ng pamilyang ito. Pinoprotektahan kita. Tinabig ni Liam ang kamay ng ina. Ang bawat salita nito ay parang lason na lalong nagpapagulo sa kanyang isip. Iniwan siya ng kanyang ina sa silid at naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Hindi siya pwedeng maupo lang dito. Kailangan niyang makausap si Amara. Kailangan niyang marinig mula mismo sa kanya ang katotohanan. Nagmamadali siyang nag-drive papunta sa presinto ng pulis, ngunit ang mundo ay tila kumikilos laban sa kanya. Ang desk officer ay umiling lang. Sorry sir, hindi po pwedeng bisitahin. Under investigation pa po siya. Anak ako ni Doña Imelda Valderrama. Giit ni Liam, ginagamit ang pangalang dati niyang kinaiinisan. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan niyo po ng abogado, sir. At bukas na po ang visiting hours, sabi ng pulis, hindi natitinag. Bumalik si Liam sa kanyang sasakyan. Talunan. Ang kapangyarihan at pera ng mga Valderrama ay walang silbi. Para siyang ibon na tinanggalan ng pakpak. Pag-uwi niya, naabutan niya si Eliza sa sala, naghihintay sa kanya. Lumapit ito. Ang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. Liam, pinsan, I'm so sorry sa nangyari. Sabi nito, hinahaplos ang kanyang braso. Nandito lang ako para sa'yo. Hindi ko maintindihan, Eliza. Hindi ko talaga maintindihan. Sabi ni Liam, napaupo sa sofa. Alam mo, sabi ni Eliza sa isang maingat na boses, baka desperado lang talaga siya. Mahirap lang kasi sila. Baka natukso lang sa halaga ng kwintas. Hindi naman siguro ibig sabihin na masama siyang tao. Nagkamali lang. Ang mga salita ni Eliza ay tila nag-aalok ng aliw, ngunit ang epekto nito ay kabaligtaran. Maging ang pinsan niya ay naniniwalang nagkasala, si Amara. Lalo siyang nalunod sa pagdududa. Biglang may pumasok sa kanyang isip.
Isang huling pag-asa. Ang security cameras, sabi niya. Biglang tumayo. Kailangan kong makita ang footage. Mabilis siyang nagtungo sa security room. Ngunit nang subukan niyang i-access ang video feed mula sa pasilyo malapit sa servants' quarters sa oras ng insidente, isang error message ang lumabas. File corrupted. Ano? Bakit? Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Ang partikular na oras na yon, sa partikular na kamerang iyon ay nasira. Isang napakalaking koinsidensya. Habang nakatitig sa blankong screen, isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Isang pagnanakaw ay simple lang. Pero ang pananabutahe ng security footage, iba na iyon. Plinano ito. Tumingin siya sa logbook. Ang file ay nasira bandang 8:00 ng gabi. Naalala niya ang sinabi ni Eliza kanina. Nasaan ka kaninang nangyari ang gulo? Tanong niya dito nang magkasalubong sila ulit. Ako? Nasa hardin ako, nagpapahangin. Sobrang tense kasi sa loob. Mabilis na sagot ni Eliza. Tumango si Liam, ngunit ang kanyang isip ay naglalakbay. Nasa hardin. Pero bakit? Bakit parang may naaalala siyang anino na dumaan sa dulo ng pasilyo na yon bago magsimula ang sigawan? Isang anino na may suot na pamilyar na bestida. Sandali, ang pagdududa, kapag naitanim na sa isip, ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat. At para kay Liam, ang lason na yon ay may pangalan, Eliza. Kinabukasan, nagbago ang kilos ni Liam. Ang desperasyon at pagkalito ay napalitan ng isang malamig at mapanuring determinasyon. Hindi na siya ang binatang nalulunod sa emosyon. Siya na ngayon ay isang taong naghahanap ng katotohanan, gaano man ito kasakit. Ang unang hakbang, kailangan niyang palabasin na wala na siyang pakialam kay Amara. Hinanap niya si Eliza at natagpuan niya ito sa may pool area. Nagbabasa ng isang fashion magazine. Umupo siya sa tapat nito. Ang mukha ay sinadya niyang magmukhang pagod at talunan. Tama ka siguro. Pinsan. Simula niya. Bumuntong hininga. Siguro nga, nagkamali ako ng pagkilala sa kanya. Siguro tama si Mommy. Agad na ibinaba ni Eliza ang magazine. Ang mga mata ay nagliwanag sa tagumpay. Ngunit mabilis niya itong itinago sa likod ng isang maskara ng pag-aalala. Oh, Liam, I'm so sorry. Alam kong masakit. Pero mas mabuti na to. Para na rin sa'yo. Alam ko, sabi ni Liam, umiiwas ng tingin. Kailangan ko lang sigurong tanggapin. Tapos na yon. Hinawakan ni Eliza ang kanyang kamay. That's the spirit. Move on. Marami namang iba dyan. In fact, tinawagan ko si Celine, yung kasama natin sa dinner. Gusto ka raw niyang makitang muli. Tumango lang si Liam. Ang pagiging kampante ni Eliza, ang mabilis nitong pag-alok ng ibang babae. Ito ang kumpirmasyong kailangan niya. Nagpapanggap si Liam, ngunit alam niyang mas magaling na artista ang kanyang pinsan. Habang nagkukunwari siyang nakikinig sa mga plano ni Eliza, palihim niyang pinagmamasdan ang bawat kilos nito. Maya-maya, nagpaalam ito saglit para sagutin ang isang tawag. Lumayo ito ng kaunti. At kahit pabulong ang boses nito, narinig ni Liam ang ilang salita. Okay na. Wala nang problema. Oo, tuloy ang usapan. Mga salitang walang konteksto, ngunit sa isip ni Liam, ang mga ito ay piraso ng isang puzzle. Nang araw ding iyon, palihim na umalis si Liam. Nag-drive siya papunta sa isang maliit na coffee shop sa isang sulok ng Makati na malayo sa mga lugar na karaniwan nilang pinupuntahan. Doon, nakipagkita siya sa isang lalaking payat at nakasalamin na nagngangalang Anton, isa sa pinakamagagaling na IT specialist at data recovery expert sa bansa. Sir Liam, bati ni Anton. Iniabot ang kamay.
Inilabas ni Liam ang isang portable hard drive mula sa kanyang bag. Anton, kailangan ko ng tulong mo. Ito ang kopya ng security footage namin sa bahay. Isang file ang nasira. Gusto kong malaman kung kaya mo itong i-recover. Tiningnan ni Anton ang hard drive. Depende po sa tindi ng sira, sir. Pero susubukan ko po ang lahat. Walang problema sa bayad, mabilis na sabi ni Liam. Kahit magkano. Ang importante, makuha ko ang laman ng file na yan. At Anton, dagdag niya, tinitigan ito ng seryoso. Walang dapat makaalam nito. Tayong dalawa lang. Tumango si Anton. Makakaasa po kayo, sir. Sa pag-aabang ng resulta, ang bawat oras ay parang isang pagsubok para kay Liam. Para hindi siya mabaliw sa paghihintay, nagpasya siyang subukan ang isa pang bagay. Kailangan niyang gulatin si Eliza. Kinagabihan, naabutan niya ito sa library. Nagkunwari siyang may hinahanap na libro. Eliza? Sabi niya sa isang kaswal na tono. Naalala ko lang. Sabi mo nasa hardin ka noong gabi ng insidente, di ba? Nag-angat ng tingin si Eliza mula sa kanyang cellphone, bahagyang natigilan. Oo, bakit? Wala naman, sabi ni Liam, nagkukunwaring nagbabasa ng pamagat ng mga libro. Kasi parang may nakita akong dumaan sa pasilyo malapit sa kwarto ng mga katulong. Akala ko ikaw. Siguro na malikmata lang ako. Nakita ni Liam ang isang mabilis na pagbabago sa ekspresyon ni Eliza. Isang kislap ng takot na agad na palitan ng pagkainis. Tumayo ito at hinarap siya. Ano bang gusto mong palabasin, Liam? Sabi nito. Ang boses ay nagsimulang manginig. Na ako ang may kasalanan. Pagkatapos ng lahat, ako pa ang pinagdududahan mo? Hindi ko akalain na ganyan ka nakabaliw sa babaeng yon, isang magnanakaw. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Eliza. Isa itong perpektong pag-arte ng isang taong nasasaktan at naakusahan ng walang basihan. Wow! Pagpapatuloy nito, umiiling. Pinagtatanggol mo pa rin siya? Ako na pinsan mo na laging nandito para sa'yo. Ako pa ang pag-iisipan mo ng masama? Nakakasakit ka na, Liam. Tumalikod ito at naglakad palabas ng library, nag-iiwan ng mga hikbi. Naiwan si Liam na nakatayo doon. Kung sa ibang pagkakataon, baka naniwala pa siya. Ngunit ngayon, malinaw na sa kanya. Ang mga luhang yon ay hindi totoo. Ang galit nito ay isang depensa. May itinatago si Eliza at malapit na niya itong malaman. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya. Sir Liam, boses ni Anton. Anton, may balita na. Tanong ni Liam, ang puso ay nagsimulang bumilis. Opo, sir. Sabi ni Anton sa kabilang linya. Nakuha ko na. May mga nawalang frames pero malinaw ang pinaka-importanting parte. Ipapadala ko po ang file sa email ninyo ngayon din. Salamat, Anton. Salamat. Halos takbuhin ni Liam ang hagdan, pabalik sa kanyang silid. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kanyang laptop. Pumasok ang email. May isang video file na naka-attach. Ang pangalan, Recovered Hallway Cam M4. Pinindot niya ang download. Ang bawat porsyento ng progress bar ay parang isang paghampas sa kanyang dibdib. Nang matapos ito, huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Ang screen ay naging itim muna. Pagkatapos ay lumabas ang isang magulo at malabong imahe ng pasilyo. Static. Mga putol-putol na linya. At pagkatapos, luminaw ito. Nakita niya ang pinto ng silid ni Amara. Tahimik, walang tao. Pagkatapos, mula sa gilid ng screen, isang anino ang lumitaw, isang babae. Dahan-dahan itong lumakad papunta sa pinto. Maingat. Tumingin ito sa kaliwat kanan. Tinitiyak na walang nakakakita.
Pagkatapos, dahan-dahan itong pinihit ang seradura. Humigpit ang hawak ni Liam sa mouse. Ang tindig, ang buhok, pamilyar. Nang makapasok ang anino sa loob ng silid, lumipas ang ilang segundo bago ito muling lumabas. Muli itong tumingin sa paligid. Bago ito tuluyang umalis, humarap ito ng bahagya sa direksyon ng nakatagong kamera. Ang video ay medyo malabo. Ngunit habang papalapit ang mukha sa screen, nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ni Liam. Ang hubog ng panga, ang buhok, at pagkatapos, ang isang maliit at mapanlinlang na ngiti sa mga labi nito. Ang mukha sa screen ng laptop ay kay Eliza. Walang duda, walang anumang pag-aalinlangan. Napatitig si Liam sa nagaylong imahe sa screen. Ang mapanlinlang ng ngiti, ang mga matang puno ng tagumpay. Ang lahat ng pagdududa sa kanyang isip ay naglaho at napalitan ng isang bagay na mas matindi, mas malamig, isang dalisay at nagngangalit na galit. Hindi lang si Amara ang niloko nito. Niloko silang lahat. Pinaglaruan nito ang kanyang tiwala. Ginamit nito ang pagmamahal niya kay Amara para sirain ito. At ang pinakamasaklap sa lahat, hinayaan nitong mabulok sa kulungan ang isang inosenteng tao. Tumayo si Liam. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Hindi sapat ang simpleng komprontasyon. Ang kasinungalingang ito ay itinanghal sa harap ng buong pamilya. Ang katotohanan ay dapat ding isiniwalat sa parehong paraan. Hindi niya tinawag si Eliza. Hindi niya tinawag ang kanyang ina. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na mas kalkulado. Ikinonekta niya ang kanyang laptop sa malaking smart TV sa gitna ng kanilang sala. Pagkatapos, matyaga niyang pinili ang pinakamalinaw na mga frame mula sa video. Ang pagpasok ni Eliza sa silid, ang paglabas nito, at ang malinaw na kuha ng kanyang mukha. At ipinrint ang mga ito sa high-quality photo paper. Bawat piraso ng papel ay isang ebidensya. Bawat piraso ay isang pako sa kabaong ng kasinungalingan. Nang handa na ang lahat, bumaba siya. "Ma! Eliza, pwede ko ba kayong makausap sa sala? May mahalaga lang akong sasabihin," sabi niya sa isang boses na sinadya niyang maging kalmado. Nauna si Doña Imelda, ang mukha ay nagtatanong. Sumunod si Eliza, na may ngiti sa labi. Marahil ay iniisip na tuluyan ng sumuko si Liam. "Ano ito, Liam?" Tanong ng kanyang ina pagkaupo nito. Hindi sumagot si Liam. Kinuha niya ang remote control. Sa isang pindot, ang malaking screen sa harap nila ay umilaw. At ang video ay nagsimulang mag-play. Ang tahimik na pasilyo, ang pinto ng silid ni Amara, at ang aninong dahan-dahang lumalapit. "Anong kalokohan ito?" sabi ni Eliza. Tumatawa pa ng bahagya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng kaba. Si Doña Imelda ay nakakunot ang noo, hindi pa naiintindihan ang pinapanood. At pagkatapos, ang anino ay pumasok sa silid. Lumipas ang ilang sandali. Lumabas ito muli. At sa huling sandali, humarap ito sa kamera. Ang mukha ni Eliza, malinaw na malinaw. Ang tawa ni Eliza ay namatay sa kanyang lalamunan. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang maputlang-maputla na kulay abo. Si Doña Imelda ay napasinghap. Ang kamay ay napunta sa kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla habang nakatingin mula sa TV patungo sa nanginginig na si Eliza. Pinatay ni Liam ang TV. Ang katahimikan sa sala ay mas mabigat pa sa isang sigaw. Dahan-dahan siyang lumapit sa coffee table at inilapag ang mga nakaprint na litrato, isa-isa, na parang mga baraha sa isang laro ng poker na sigurado na siyang panalo. "Eliza," sabi ni Liam, ang bawat salita ay may bigat ng bakal. "Ipaliwanag mo ito." Nagsimulang umiling si Eliza.
Ang mga luha ay namumuo na sa kanyang mga mata. Hindi, hindi ako yan. Edited yan. Sinasadya mo to. Talaga? Tanong ni Liam. Kung ganoon, bakit ka nanginginig? Hindi na nakasagot si Eliza. Bigla itong napaluhod sa sahig sa harap ni Liam. Ang maskara ng pagiging biktima ay tuluyan ng natanggal. Liam, pinsan, parang awa mo na. Humagulgol ito, niyayakap ang kanyang mga binti. Patawarin mo ako. Nagkamali lang ako. Nagpadala ako sa selos. Mahal kita, Liam. Kaya ko nagawa yon. Patawarin mo ako. Tinanggal ni Liam ang kanyang binti mula sa pagkakahawak nito. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Ang pagmamakaawa mo ay walang silbi sa babaeng pinaratangan mo, siniraan at ipinakulong. Nang makita ni Eliza na walang awa sa mga mata ni Liam, isang bigla ang pagbabago ang nangyari. Ang takot sa kanyang muka ay napalitan ng desperasyon. Tumingala siya, hindi kay Liam, kundi kay Doña Imelda na hanggang ngayon ay tulala pa rin sa isang tabi. At doon, inilabas ng ahas ang kanyang pinakamakamandag na kagat. Ginawa ko lang ang inutos sa akin ni Tita Imelda. Sigaw niya. Ang boses ay matinis at puno ng akusasyon. Parang isang bomba ang sumabog sa loob ng silid. Natigilan si Liam. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang ina. Si Doña Imelda ay napaatras na parang nasampal. Ano? Sinungaling. Wala akong kinalaman dyan. Sinungaling. Tumayo si Eliza. Ang mga luha ay mas lalong bumuhos. Hindi ba't sinabi niyo sa akin na gawin ko ang lahat para mapalayo si Amara kay Liam? Hindi ba't kayo ang nagsabi na kailangan nating gumawa ng paraan para matanggal siya sa bahay na ito? Sinunod ko lang ang gusto ninyo. Kayo ang utak ng lahat ng ito. Ang bawat salita ay isang punyal na sumasaksak sa puso ni Liam. Ang plano, ang kalupitan, ang pag-frame up kay Amara, lahat galing sa kanyang ina. Ang isip niya ay bumalik sa bawat mapanlait na salita, bawat masamang tingin, bawat pagbabanta na binitiwan ng kanyang ina laban kay Amara. Lahat ay nagtutugma. Lahat ay umaayon sa sinasabi ni Eliza. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay namumutla at hindi makapagsalita ng maayos. Hindi totoo yan. Bulong ni Doña Imelda, ang mga mata ay nagmamakaawa kay Liam. Ngunit ang nakita ni Liam ay hindi na ang kanyang ina. Ang nakita niya ay isang halimaw na kayang sirain ang buhay ng isang inosenteng tao para lang sa kapakanan ng pangalan at yaman. Ang sakit ng panloloko ni Eliza ay wala kumpara sa sakit ng pagtataksil na nararamdaman niya ngayon mula sa sarili niyang ina. Ang kanyang buong mundo, ang pundasyon ng kanyang pamilya, ay gumuho sa isang iglap. Ang galit sa kanyang puso ay nawala. Napalitan ng isang malalim at malamig na kawalan. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang mga mata niya ay blangko at walang buhay. At sa isang boses na mahinahon, ngunit puno ng bigat ng isang wasak na puso, sinabi niya ang mga salitang tatapos sa lahat. Tapos na tayo, ma. Tapos na ang lahat. Namnayke, ang mga salita ni Liam ay nanatiling nakabitin sa hangin, mas mabigat at mas malamig kaysa sa katahimikan na sumunod. Tapos na tayo, ma. Tapos na ang lahat. Hindi na niya hinintay ang sagot. Hindi na niya tiningnan ang namumutlang mukha ng kanyang ina o ang nagtatagumpay na ngisi sa likod ng mga luha ni Eliza. Tumalikod siya at naglakad paakyat sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay isang pagputol sa kadenang gumagapos sa kanya sa pangalang Valderrama sa loob ng 25 taon. Ang kanyang silid, na dati isang santuwaryo, ngayon ay parang isang kulungan na gawa sa ginto. Ang bawat mamahaling gamit ay isang paalala ng isang buhay na binuo sa kasinungalingan at pagmamanipula.
Kumuha siya ng isang malaking itim na duffel bag at nagsimulang mag-impake. Hindi ang kanyang mga designer clothes o mamahaling relo. Ang isinilid niya ay ang mga simpleng bagay, ilang t-shirt, isang pares ng maong, ang kanyang lumang laptop, at ang litrato ni Amara na nakatago sa kanyang drawer. Iyon lang ang kailangan niya. Narinig niya ang mahinang katok sa pinto. Si Doña Imelda. "Liam, anak, parang awa mo na," sabi nito mula sa labas. Ang boses ay basag. "Mag-usap tayo. Hindi totoo ang sinasabi ni Eliza. Patibong lang yon." Hindi sumagot si Liam. Ipinagpatuloy niya ang pag-aayos. "Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito." Ang boses ng kanyang ina ay nagsimulang maging desperado. "Ako ang ina mo. Pamilya tayo." Pamilya. Ang salitang yon ay parang isang biro. Binuksan ni Liam ang pinto. Nakatayo roon ang kanyang ina. Ang dating imahe ng kapangyarihan ay napalitan ng takot. Sa isang huling, tahimik na kilos, inilabas ni Liam ang kanyang wallet. Kinuha niya ang lahat ng kanyang credit cards, platinum, gold, black, at inilapag ang mga ito sa isang mesa sa pasilyo. Isinunod niya ang susi ng kanyang sports car at ang kanyang mamahaling relo. "Hindi ko na kailangan ng mga ito," sabi niya sa isang boses na walang emosyon. "Simula ngayon, hindi na ako isang Valderrama." Ang bawat salita ay isang punyal na tumagos sa puso ni Doña Imelda. Nakikita ni Liam ang sakit at pagkabigla sa mga mata nito, ngunit wala na siyang naramdamang awa. Ang kanyang puso ay manhid na. "Saan ka pupunta?" Humahabol na tanong ng kanyang ina habang naglalakad siya palayo. Huminto si Liam, ngunit hindi siya lumingon. "Pupuntahan ko ang taong dapat kong pinaniwalaan mula pa sa simula." Nilagpasan niya ang mga katulong na nakayuko sa pasilyo, ang mga security guard na nag-iwas ng tingin. Lumabas siya ng mansyon dala lang ang kanyang duffel bag, naglakad palabas ng dambuhalang gate at hindi na muling lumingon. Ang ginintuang hawla ay naiwan na niya sa kanyang likuran. Ang kanyang unang destinasyon ay hindi isang hotel o bahay ng kaibigan. Nagtungo siya diretso sa presinto ng pulis. Dala niya ang orihinal na video file at ang mga nakaprint na ebidensya. "Gusto kong magbigay ng bagong ebidensya para sa kaso ni Amara Santos," sabi niya sa desk officer. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad na ngayon lang niya natagpuan sa sarili. Sa loob ng isang oras, isinalaysay niya ang lahat. Ipinakita niya ang video. Ibinigay niya ang kanyang formal na salaysay. Ang ebidensya laban kay Eliza ay hindi matatawaran. Isang warrant of arrest, ang mabilis na inilabas, at isang release order para kay Amara Santos. Inintay niya ito. Bawat minuto ay parang isang oras. Nakaupo siya sa isang bench sa labas ng presinto. Ang duffel bag ay nasa kanyang paanan. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, lumabas mula roon si Amara. Mas payat siya. Ang mga mata ay pagod at malalim. Ngunit nang makita niya si Liam, isang kislap ng hindi makapaniwalang pag-asa ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi na nagsalita si Liam. Mabilis siyang lumapit at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap na puno ng lahat ng hindi niya masabi. "Patawarin mo ako. Naniwala ako sa kanila. Patawarin mo ako sa aking kahinaan. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang masaktan." Naramdaman niya ang panginginig ni Amara sa kanyang mga bisig at pagkatapos ay ang mahigpit na pagyakap nito pabalik. Doon, sa gitna ng ingay ng kalye at sa ilalim ng maruming ilaw ng poste, pareho silang umiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. "Patawarin mo ako," bulong ni Liam sa buhok nito. "Magsisimula tayo ulit. Tayong dalawa lang." Humiwalay si Amara sa yakap at tumingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit mayroon ng bagong lakas.
Saan tayo pupunta? Tumingin si Liam sa kanyang duffel bag. Pagkatapos ay sa madilim na kalsada sa kanilang harapan. Wala silang mansyon, wala silang pera, wala silang kasiguraduhan. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Hindi ko alam, pag-amin niya. Pero magkasama tayo. At sa sandaling iyon, sapat na yon. Hawak kamay. Naglakad sila palayo sa presinto, palayo sa nakaraan. Patungo sa isang kinabukasang sila mismo ang bubuuin. Ang kalayaan ay may lasa ng murang instant noodles at amoy ng isang maliit at maalinsangang kwarto sa isang paupahan sa Quiapo. Para kay Amara, iyon ang pinakamasarap na pagkain at pinakamabangong lugar sa buong mundo. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang lisanin nila ang mundo ng mga Valderrama. Ang tanging pera nila ay ang natitirang laman ng wallet ni Liam at ang kaunting naipon ni Amara bago ang insidente. Sapat lang yun para makakuha ng isang maliit na kwarto na may isang kama, isang maliit na mesa, at isang bintanang nakatanaw sa maingay na kalye sa ibaba. Ang unang ilang araw ay isang malaking pagsubok, lalo na para kay Liam. Ang binatang lumaki na may mga katulong na nag-aasikaso sa bawat pangangailangan niya ay kailangan na ngayong matutong maglaba ng sariling damit, magluto ng kanin na hindi sunog, at mamalengke sa gitna ng siksikan. May mga pagkakataong nakikita ni Amara ang pagkadismaya sa mukha nito habang tinitingnan ang kanilang simpleng hapunan. Isang lata ng sardinas at kanin. Isang gabi, habang hinahati nila ang huling piraso ng pandesal, nakita ni Amara ang anino ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Liam. "Amara," sabi nito sa mahinang boses. "Sigurado ka bang okay lang sa'yo to? Kaya kong humanap ng paraan. Pwede akong tumawag sa mga kaibigan ko. Manghiram." Pinutol ni Amara ang kanyang sasabihin sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang daliri sa mga labi nito. Shhh! Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. "Liam, noong nasa mansyon ako, ang dami kong pagkain, pero palagi akong gutom. May malambot akong higaan, pero hindi ako makatulog. Dito," sabi niya. Iginala ang tingin sa kanilang maliit na silid. "Dito, nahihirapan tayo. Pero sa unang pagkakataon sa buhay ko, panatag ako dahil kasama kita at dahil malaya tayo." Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Liam. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng bagong determinasyon. Hinawakan niya ang kamay ni Amara. "Tama ka, panatag din ako. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagbabayad ng renta. Kailangan nilang kumilos. Naghahanap si Liam ng trabaho, ngunit ang pagiging isang Valderrama na walang akses sa yaman ng pamilya ay naging isang sumpa. Walang kumpanyang gustong kumuha sa kanya, takot na baka magalit si Doña Imelda. Si Amara naman ay nahirapang makahanap ng trabaho dahil sa police record niya, kahit na na-dismiss na ang kaso. Ang kanilang pera ay paubos na. Ang pag-asa ay nagsisimulang maging isang luho na hindi na nila kayang bayaran. Isang hapon, habang naglilinis si Amara ng kanilang kwarto, isang gawain na nagbibigay sa kanya ng kaunting pakiramdam ng normalidad, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Huminto siya sa pagpupunas at tiningnan ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ang alam niyang gawin. Maglinis, mag-ayos, magbigay ng kaayusan sa gitna ng gulo. Kinagabihan, nang dumating si Lia mula sa isa na namang bigong paghahanap ng trabaho, inilatag ni Amara ang kanyang plano. "Paano kung tayo ang gumawa ng sarili nating trabaho?" Simula niya,
Medyo kinakabahan. Kumunot ang noo ni Liam. Anong ibig mong sabihin? Magaling akong maglinis, di ba? Sabi ni Amara. Marunong akong mag-ayos ng bahay. Alam ko ang mga tamang kemikal, ang mga tamang paraan. Paano kung magtayo tayo ng isang maliit na cleaning service? Natigilan si Liam. Tiningnan niya si Amara. At sa unang pagkakataon, hindi ang babaeng kailangan niyang protektahan ang nakita niya, kundi isang babaeng may pambihirang lakas at talino. Isang businesswoman. Ang mga mata ni Liam ay nagliwanag. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng excitement. Amara! Henyo ka! Isang henyo! Sa huling natitirang pera nila, hindi sila bumili ng pagkain. Sa halip, bumili sila ng mga dekalidad na panlinis, mga basahan, at nagpaprint ng 100 piraso ng simpleng flyers sa isang maliit na imprenta sa kanto. Santos and Valderrama Cleaning Services, malinis na tahanan, masayang pamilya, tumawag sa. Ang pagsasama ng kanilang dalawang apelyido ay sinadya. Ang Santos para sa dignidad ng pagiging simple at ang Valderrama para sa isang pangako ng kalidad. Sila mismo ang nagdikit ng mga flyers sa mga poste, sa mga pader, sa mga bulletin board ng mga barangay. Magkasama silang naglakad sa ilalim ng init ng araw, pawis at pagod, ngunit sa unang pagkakataon, puno ng pag-asa. Lumipas ang 1 linggo na walang tumatawag. Ang kanilang munting pag-asa ay nagsimulang manghina. Ngunit isang araw, habang kumakain sila ng lugaw, biglang tumunog ang luma nilang cellphone. Nanginginig na sinagot ni Amra. Hello? Santos and Valderrama Cleaning Services? May isang babae sa kabilang linya, isang ginang na nangangailangan ng general cleaning para sa kanyang maliit na apartment pagkatapos ng isang party. Nagkatinginan sina Liam at Amara, ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa tuwa. Opo, pwede po kami bukas, sabi ni Amara. Iyon ang kanilang unang kliyente. Ang simula ng lahat. Kinuha nila ang trabaho at ginawa nila ito ng buong puso. Si Amara ang namuno sa paglilinis at si Liam, na may natural na talino sa negosyo, ang kumausap sa kliyente. Pagkatapos ng trabaho, ang ginang ay sobrang nasiyahan at binigyan sila ng malaking tip. Ang galing ninyo, sabi ng ginang. Sasabihin ko kayo sa mga kaibigan ko. Nang gabing iyon, habang pauwi, hawak nila ang perang kanilang pinagpaguran. Hindi ito gaanong kalaki, ngunit para sa kanila, ito ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Huminto si Liam sa ilalim ng isang ilaw ng poste at humarap kay Amara. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. Sinabi ko sa'yo, henyo ka. Ngumiti si Amara. Hindi. Tayo ang henyo. Samantala, sa isang marangyang opisina sa Makati, isang private investigator ang naglagay ng isang brown envelope sa mesa ni Doña Imelda. Ayon po sa huling report, ma'am, nagtayo po sila ng isang maliit na negosyo, isang cleaning service. Binuksan ni Doña Imelda ang sobre at tiningnan ang mga litrato. Si Liam at Amara, magkasamang nagdidikit ng flyers. Ang mga mukha ay pagod, ngunit masaya. Isang kasangisi ang gumuhit sa labi ni Doña Imelda. Isang ngingising mapait at puno ng panguuyam. Cleaning service. Bulong niya sa sarili. Tingnan natin kung gaano katagal sila tatagal. Iniisip niya, sa lalong madaling panahon, babalik din ang kanyang anak, luluhod at hihingi ng tawad. Hindi niya alam na ang abo na kanyang hinamak ay ang mismong abo kung saan isang bagong imperyo ang isisilang. Ang pagkalipas ng mga buwan ay tila mas matagal pa sa mga taon para kay Doña Imelda. Mula sa kanyang trono sa mansyon, ang tanging nakikita niya ay ang paglisan ng lahat. Ang kanyang anak, ang kanyang kapalit ay nawala. Ang kanyang pamangkin, ang tanging may alam sa kanyang mga sikreto,
ay nawala rin matapos ang eskandalo. Siguro'y nagtatago na sa ibang bansa. Ang natira sa kanya ay ang pangalan Valderrama, ang kayamanan na hindi niya na halos matamasa, at ang katahimikan. Ang katahimikang ito na dati niyang hinahangad, ngayon ay parang isang malaking kawalan na bumabalot sa kanya. Wala nang mga hapunan na puno ng mga bisita at tsismis. Wala nang mga tawag sa telepono na puno ng kahilingan. Wala nang kahit anong nakapagpapasigla sa kanyang araw. Ang natira ay ang mga pader ng mansyon na tila nakikipag-usap sa kanya tungkol sa kanyang mga kasalanan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang silid, naramdaman niya ang pagkahilo. Napahawak siya sa dibdib. Isang matalim na sakit ang kumalat doon. Nahirapan siyang huminga. Nang mahawakan niya ang kanyang cellphone, ang tanging pangalan na pumasok sa kanyang isipan ay si Liam. Ngunit alam niyang malayo na ito. Sa huling lakas niya, naitype niya ang numero ng ambulansya. Pagkagising niya, nasa isang puting kwarto siya na naamoy droga. Ang doktor ay nagsabi ng mga salitang mahirap maintindihan, atake sa puso. Kinakailangan ng operasyon. Sa mga araw na nanatili siya sa ospital, walang dumalaw, walang tumawag. Ang telepono niya ay nanatiling tahimik. Dito, sa gitna ng sakit at kawalan ng pag-asa, nagsimula siyang makakita ng mga bagay na pilit niyang itinatago. Ang mukha ng kanyang ina. Ang mga salita nito, huwag mong hahayaang matulad ka sa akin. Maging matatag ka, maging matalino, at higit sa lahat, huwag na huwag kang titingin sa likod. Ngunit ngayon, tila wala na siyang ang ibang magawa, kundi ang tumingin sa likod. Nakita niya ang batang si Imelda, ang gutom at uhaw sa pagmamahal. Nakita niya ang kabataan na napilitang gawin ang mga bagay na hindi niya gusto para lamang mabuhay. At nakita niya ang sarili niya, ang matandang Imelda, na sa pagtatakwil niya sa kanyang nakaraan ay nagbabaon din sa kanyang puso. Naalala niya ang mga pangaapi niya kay Amara, ang pagpaparatang sa kanya ng pagnanakaw, ang pagpapakulong dito. Isang biglaang alaala ang sumagi sa kanyang isip. Ang pagbisita ni Eliza sa kanya pagkatapos ng insidente, ang mga salita nito. Ginawa ko lang ang inutos sa akin ni Tita Imelda. Totoo ba yon? O isa lang itong desperadong pagtatanggol ni Eliza para isalba ang sarili? Nakuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isa sa kanyang mga dating abogado. Isang taong may kakayahang gumawa ng mga bagay sa likod ng kurtina. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa insidente ng nawawalang kwintas, sabi niya sa malamig na boses. Ang buong katotohanan tungkol kay Eliza. Lahat. Pagkaraan ng 2 araw, habang nagpapagaling pa siya sa kanyang silid sa mansyon, na tila mas malaki at mas malamig kaysa dati, isang sobre ang dumating. Naglalaman ito ng mga dokumento at mga larawan. Ang mga ito ay patunay. Si Eliza nga ang kumuha ng kwintas. Hindi ito itinanim sa kwarto ni Amara. Si Eliza ang nag-utos sa isa sa mga bagong tauhan na itanim iyon. Isang tauhan na binayaran niya ng malaki. At ang pagkasira ng security footage, iniutos din ni Eliza na sirain ito para walang ebidensya. Doon, sa gitna ng mga pahina ng katotohanan, nakita niya ang mga mensahe ni Eliza sa kanya. Mga mensahe na nagsasaad ng plano, ng pagnanais na mapalayo si Amara, ng paggamit sa pangalan ni Doña Imelda para makuha ang tiwala ng mga tauhan. Hindi niya naaalala ang mga mensaheng ito. O baka naman hindi niya binasa ng maigi. O baka naman sa galit niya noon, hindi niya nainisip ang mga detalye. Pero ang mga mensaheng iyon ay nagpapakita na si Eliza ang nagplano. Si Eliza ang nagsagawa. Si Eliza ang nagtangkang manira ng buhay ni Amara. Ngunit ang mga mensahe rin na nagpapakita ng manipulasyon ni Eliza sa kanya. Ang paggamit nito sa kanyang galit at takot para mapakilos siya.
Ito ay isang napakakapal na kasinungalingan. Naramdaman ni Doña Imelda ang pagbagsak ng isang malaking bigat mula sa kanyang dibdib. Ang pagkakasala sa kanyang sarili ay bumigat. Ngunit ang kaalaman na hindi niya direktang inutos ang pagtatanim ng kwintas ay nagbigay ng kaunting ginhawa. Gayunpaman, ang kanyang papel sa buong pangyayari ay hindi maikakaila. Ang kanyang pagiging marahas, ang kanyang pagiging mapanghusga, ang kanyang paggamit kay Eliza, lahat iyon ay nagmula sa kanya. Napatingin siya sa labas ng bintana. Nakita niya ang malayong ilaw ng mga sasakyan sa kalye. Naisip niya ang kanyang anak, si Liam. Naisip niya si Amara. Ang kanilang buhay ay nawasak dahil sa kanyang mga desisyon. Mula sa ospital, mas tumanda ang pakiramdam ni Doña Imelda. Mas humina ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isipan ay mas naging malinaw. Ang pagtakas sa nakaraan ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Ang pagharap dito, kahit mahirap, ang tanging paraan para makahanap ng tunay na paglaya. Isang maliit na kilos ng pagbabago ang naganap. Nang makalabas siya ng ospital, hindi siya nagpunta sa kanyang mansyon. Sa halip, nagpaturo siya sa kanyang driver ng isang address. Isang simpleng compound sa isang hindi gaanong kilalang bahagi ng lungsod. Nang makarating sila, nakita niya ang isang maliit na opisina na may karatula. Santos and Valderrama Cleaning Services. Huminto ang sasakyan. Pinagmasdan niya ang lugar. Ito ang pundasyon ng bagong buhay ng kanyang anak. Isang buhay na binuo mula sa paghihirap at pagkakaisa. Bumaba siya sa sasakyan. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit ang kanyang determinasyon ay matatag. Kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang harapin ang mga taong kanyang nasaktan. Kailangan niyang subukang ayusin ang mga basag na salamin ng nakaraan. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa labas ng malaking bintana ng opisina ng Santos and Valderrama Cleaning Services. Ang dating maliit na negosyong nagsimula sa isang kwarto sa Quiapo ay lumago na ngayon. May sarili na silang opisina, isang maliit na team ng mga empleyado, at isang reputasyon para sa dekalidad na serbisyo. Si Amara, na ngayon ay may kumpiyansa at awtoridad na bumagay sa kanyang matagumpay na pagkatao, ay nakatayo sa harap ng isang malaking mapa ng Metro Manila na puno ng mga sticky notes, mga kliyenteng hindi pa nila naaabot. Sa tabi niya, si Liam, ang kanyang partner sa negosyo at sa buhay, ay ngumingiti habang tinitingnan ang mga plano para sa susunod nilang malaking proyekto. Marami pa tayong kailangang puntahan, sabi ni Amra. May bahid ng pagka-excite sa kanyang boses. Alam ko, sagot ni Liam, hinawakan ng kamay nito. Pero tingnan mo kung gaano na tayo kalayo, Amra. Mula sa zero, ngayon, nandito na tayo. 1 taon na ang nakalipas mula nang umalis sila sa mansyon ng mga Valderrama. 1 taon ng hirap, pagsubok, ngunit higit sa lahat, 1 taon ng pagbuo ng isang buhay na tunay nilang pag-aari. Sa sandaling iyon, isang sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang opisina. Isang sasakyang hindi nila madalas makita sa kanilang lugar. Isang mamahaling sedan. Bumaba mula rito ang isang babae. Nakasuot ito ng simple ngunit eleganteng bestida. At sa unang tingin, tila mas bata na ito kaysa sa huling pagkikita nila. Napatigil ang paghinga ni Amara. Kilala niya ang babaeng iyon. Si Doña Imelda. Dahan-dahan itong pumasok sa opisina. Ang mga mata nito ay puno ng pangamba, ngunit mayroon ding determinasyon na hindi pa nakikita ni Amara noon. Dala nito ang isang maliit na kahon. Liam! Amara! Ang boses ni Doña Imelda ay mahina ngunit malinaw. Gusto kong humingi ng tawad. Si Liam ay tumayo, nagulat ngunit hindi nagpakita ng anumang emosyon. Si Amara naman ay nanatiling nakatayo.
Ang kanyang puso ay kumakabog. Lumapit si Doña Imelda. Ang mga mata ay puno ng mga luha na hindi na nito pinigilan. Amara, anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Sa lahat ng pagmamalupit ko. Sa lahat ng paninira. Mula nang makilala kita, nakita ko ang refleksyon ng sarili kong nakaraan na pilit kong tinatakasan. At dahil sa takot ko, ginawa ko ang mga bagay na dapat kong pagsisihan. Inilahad ni Doña Imelda ang kahon kay Amara. Ito, ang kwintas na yon. Hindi ko ito inutos na itanim sa kwarto mo. Ngunit ngunit may kinalaman ako sa pagpaplano ni Eliza noon. Ginamit ko siya at ginamit niya rin ako. Nabubulagan ako noon sa aking pride at takot. Pero ngayon, nakikita ko na. Binuksan ni Amara ang kahon. Naroon ang kwintas. Kumikinang pa rin ito. Ngunit ngayon, hindi na ito mukhang sumpa. Para kay Amara, ito na ay isang alaala ng isang paglalakbay. Ang paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Kinuha niya ang kwintas at tiningnan ito. Pagkatapos ay tumingin kay Doña Imelda. Nakita niya ang tunay na pagsisisi sa mga mata nito. Nakita niya ang isang babaeng napagod na sa kanyang mga kasalanan. Hindi naging madali ang lahat ng ito. Sabi ni Amara, ang boses ay puno ng pagpapatawad. Pero natuto ako. Natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. At natuto akong magmahal ng hindi sumusukat. Ngumiti si Amara. Tinanggap ko ang kwintas na yon bilang simbolo ng aking paglalakbay. At ngayon, tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Nagulat si Doña Imelda at pagkatapos ay napaluhan ng malakas. Lumapit siya kay Amara at niyakap ito, hindi bilang isang amo sa katulong, kundi bilang isang ina sa isang anak na babae. Si Liam, na nakatayo lamang sa tabi, ay napangiti. Ang kanyang ina, ang babaeng minsan niyang kinamuhian, ay nagpapakita ng pagbabago. At ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinaniwalaan niya, ay nagpakita ng kabutihang loob na higit pa sa inaakala niya. Ilang taon ang lumipas, ang Santos and Valderrama Cleaning Services ay isa ng malaking kumpanya, kilala sa buong bansa. Si Liam at Amara, bilang mag-asawa at business partners, ay naging inspirasyon sa marami. Naitayo nila ang kanilang sariling empire mula sa wala, gamit ang kanilang sipag, talino, at pagmamahal. Isang araw ng linggo, masayang naghahapunan sina Liam at Amara kasama ang kanilang maliit na anak na babae. Si Maya, sa kanilang bagong bahay, hindi isang mansyon, ngunit isang komportableng tahanan na puno ng init at tawanan. Sa kanilang tabi, kasama rin si Doña Imelda na ngayon ay bahagi na ng kanilang pamilya. Ang dating matriarka ay mas matanda na, ngunit ang kanyang mga mata ay puno na ng kapayapaan. Madalas niya ngayong ikinukwento ang kanyang nakaraan kay Maya. Hindi bilang isang pagmamalaki, ngunit bilang isang paalala ng mga aral na natutunan. Habang nagkukulitan sina Liam at Maya, tumingin si Amara kay Doña Imelda na nakangiti habang pinapanood ang kanyang apo. Alam mo, sabi ni Amara, ang boses ay puno ng pagmamahal. Ang dami kong nilinis na mga bahay. Ang dami kong inayos na mga gulo. Tumingin si Liam sa kanya, nagtatanong. Pero sa huli, patuloy ni Amara, hinawakan ang kamay ni Liam at tumingin sa kanilang anak. Ang pinakamahalagang trabaho na nagawa ko ay ang paglilinis ng mga basag na puso at ang pagbuo muli ng isang pamilya. Ang mga salita ni Amara ay nagbigay ng malalim na kahulugan sa kanilang paglalakbay. Ang paglilinis ay hindi lamang tungkol sa alikabok at dumi. Ito ay tungkol sa pag-alis ng mga kasinungalingan, pagpapatawad sa mga kasalanan, at paglilinis ng mga sugat sa puso. At sa pagtatapos ng kanilang kwento, sa gitna ng init ng kanilang tahanan, napatunayan nila
na ang tunay na pag-ibig at pagpapatawad ay kayang linisin maging ang pinakamalalim na sugat at buuin muli ang anumang nawasak. Magda. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amara Santos at Liam Valderrama. Sa inyong lahat na naging bahagi ng paglalakbay na ito, mula sa simula hanggang sa katapusan, taos puso akong nagpapasalamat. Ang bawat salita, bawat pangungusap na inyong narinig ay nagmula sa pusong puno ng pag-asa na makapagbigay ng isang kwentong makapupukaw ng damdamin at makapagbibigay inspirasyon. Sa pagsusulat ng kwentong ito, naranasan ko ang saya ng paglikha ng mga tauhang nakadama ng matinding pagsubok, ng pag-ibig na tila imposible at ng pag-asang hindi kailanman namamatay. Sa bawat kabanata, nakasama ko sina Amara at Liam sa kanilang pagharap sa mga hamon, sa kanilang paglalakbay mula sa kawalan patungo sa pagkakakilanlan, mula sa pagkakapiit patungo sa kalayaan. Ang pag-ibig, tulad ng nakita natin, ay hindi lamang tungkol sa kilig o sa tamis. Ito ay tungkol sa pagtitiwala, sa pagpapatawad at sa pagharap sa katotohanan. Gaano man ito kasakit, ito ay tungkol sa pagtanggap sa ating mga kahinaan at sa pagiging lakas ng isa't isa. Higit sa lahat, ipinakita ng kanilang kwento na kahit sa pinakamadilim na pagkakataon, laging may puwang ang pag-asa. Pag-asang kayang bumuo ng bagong simula mula sa mga abo ng nakaraan. Sana'y ang mga aral na ito ay nanatili sa inyong puso. Sana'y ang kwento ni na Amara at Liam ay nagpaalala sa inyo ng kapangyarihan, ng pagmamahal, ng kahalagahan ng pagpapatawad at ng walang hanggang kakayahan ng ating mga puso na umasa at magmahal muli. Nais ko kayong anyayahan na ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Ano ang mga eksenang pinakanagmarka sa inyo? Anong mga aral ang inyong natutunan? Ang inyong mga mensahe ay napakahalaga sa akin. Muli, maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang kwento. Kwentong Damdamin TV.